Mukhang makakapagpahinga muna sa taas presyo sa produktong petrolyo. Ang mga kapatid nating motorista ay nakuha rin na wamase dahil posibleng magkaroon na ng oil price rollback sa susunod na linggo. Litong-lito na tayo dito. May rollback ba o wala? Kung pagbabasihan daw ang trading mula noong Lunes hanggang Miyerkules, posibleng mabawasan nga ng hanggang 3 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel. Habang hanggang piso naman ang nakikitang rollback po sa gasolina. Ayon po sa oil industry source ng News 5, bumaba ang presyo ng langis sa Asian market. Kasunod po yan ang pagpahayag ng Amerika at ng Iran sa tigil putukan sa Middle East. Sa kaugnay na balita, marupok pa rin ang usapin ng tigil putukan sa Middle East dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Nag-aalangan kasi ngayon na ituloy ng Iran ang peace talks at ang napagkasundoang ceasefire dahil sa pambobomba ng Israel sa Beirut. Una nang nilinaw ng Israel na hindi naman kasali sa napagkasundoang ceasefire ang Lebanon kaya tinuloy nila ang airstrike. Halos 300 tuloy ang patay matapos nitong paulanan ng bomba ang Beirut. Dahil sa patuloy na tensyon, tumaas na naman ang higit $3 ang presyo ng krudo sa world market. Panawagan tuloy ng Pakistan na naging mediator sa gyera, magkaroon daw sana ng palabra de honor at galangin ng magkabilang panig ang ceasefire. Nakatakdang mag-usap ang Amerika at Iran bukas, araw ng Sabado. Samantala, sa ibang balita, tuloy ang patutsyada ni Vice President Sara Duterte laban po sa Administrasyong Marcos Jr. sa pagdalo niya sa paggunita sa Araw ng Kagitingan, dyan po yan sa Davao City kahapon. Kinalampag ng Vice Presidente ang kawalan daw ng aksyon ng Pangulo sa epekto ng krisis sa Middle East. Ayon po sa kanya, magpapatuloy ang taas presyo sa produktong petrolyo hanggat may gera. Kaya ang mungkahi niya sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., pakinggan niyo po mga kapatid. Dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo. Ba? May mga nagtatanong din dito, Tita Maricel, ano naman daw ang ginagawa ng Vice Presidente para matulungan ang mga nasa krisis? Kaya lang baka di tayo masagot ni Maricel Halili dahil ang binabantayan mo, Pangulong Marcos Jr., no? Ang nagbabantay kay VP Sara, Si Bril Montalvo. Mas Sige. masasagot yan ni Bril. Sige, sa susunod na Mindanao. makakausap natin si Bril. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala mga kapatid, bago pa ang komento ni VP Sara, nauna nang sinabi ng Pangulo na humahanap na sila ng ibang alternatibong oil supplier para nga hindi po nakaasa ang Pilipinas sa Middle East. Buwelta tuloy ng palasyo, problema na raw talaga sa bise ang kawalan niya lagi ng alam sa mga programa at ginagawa ng pamahalaan. Kahit daw parte ng gobyerno ang bise, wala raw siyang alam na solusyon kundi ang manira lamang. Pinatatawag na rin ng House Committee on Justice si NBI Director Melvin Matibag para humarap sa susunod na impeachment hearing sa April 14. Nag-issue ng sabina ang komite para paharapin at atasan si Matibag na magsumite ng mga dokumento sa Kamara. Kaugnay sa investigasyon ng NBI sa pagbabanta dati ni VP Sara sa buhay ng ilang matataas na opisyal na kabilang sa ginawang basehan ng impeachment complaints laban sa kanya. Matatanda ang pinagbantaan noon ni VP sa isang press con sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa iba pang balita, muntik na daw mahuli ng mga otoridad ang pugante at negosyanteng si Atong Ang. Muntik lang pala, bakit binalita pa? Hindi ba? Kanina nung pinakikinggan ko ito kina Ruth, sabi ko, bakit binalita yung muntik? Dapat ang binabalita, yun nahuli. na. Sinabi nga po yan ni Interior Secretary John Vic Remulla sa programang Story ko ng One News. Ay, nakalimutan ko, nasa Pilipinas nga pala tayo. Lahat ng mga muntikan dito pwede ibalita. Hindi naman sinabi kung saan eksakto, pero dito raw yan sa Pilipinas. Akala ko nasa Vietnam. Una nang sinabi ng mga otoridad na posibleng ang nasa Vietnam si Atong Ang. Nahaharap
para pong negosyante sa kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention, kaugnay pa rin ang mga nawawalang sabungero. Samantala, posibleng ilabas na rin daw sa mga susunod na araw ang Red Notice Interpol para po sa isa pang puganting sangkot sa mga puganti nga pong sangkot sa flood control scandal na si Zaldico. Handa rin daw si Remulla na pumunta ng Vienna, Austria sakali mang ilabas na rin ang red notice para po kay Harry Roque. Naharap siya sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng POGO operation sa Porac sa Pampanga. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kami mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.